May mga tao na sa tuwing naririnig ang salitang Tiduray at Manubo ay ganoon na lamang ang kanilang panghuhusga, ngunit wala silang kaalam-alam na ang dugo ng Tiduray at Manubo ay ganon din ang dugo na nananalaytay sa kani-kanilang mga ugat. Kaya makinig at intindihin ang kwento ni Tabunaway at Mamalo para malaman mo kung bakit hindi mo kailanman sila pwedeng husgahan. Forgotten by history of Bangsamoro. Noong unang panahon sa katimugang bahagi ng Mindanao, may dalawang magkapatid na lalaki, si Tabunaway at si Mamalu. Sila ay magkakapatid sa dugo, parehong anak ng isang datu. Nakatira sila sa kapatagan ng Maguindanao, ngayoy Maguindanao del Sur, at namumuhay ng payapa kasama ang kanilang mga pamilya at komunidad. Bago tayo magpatuloy ay, kung umabot ka sa punto ng videong ito, ay maaari mo bang iisulat sa comment section kung saan lugar ka ngayon para malaman natin kung hanggang saan umabot ang video natin. At baka sakaling sa susunod na video ay ma-shoutout kita. Maraming salamat. Dumating ang panahon na may mga dayuhan mula sa labas, ang mga Malaysian, sa pangunguna ni Sharif Kabunsuan na nagdala ng Islam sa Mindanao. Tinanggap ni Tabunaway ang bagong relihiyon. Naantig siya sa aral ng Islam at pinili niyang yakapin ito. Ngunit si Mamalu na matatag ang paniniwala sa mga katutubong tradisyon, anito, diwata at espiritu ng kalikasan ay hindi tumanggap ng Islam. Sa kabila ng pagkakaiba ng relihiyon, hindi sila nag-away. Sa halip nag-usap silang magkapatid at gumawa ng isang kasunduan. Sabi ni Tabunaway, kahit na magkaiba na ang ating pananampalataya, tayo'y magkadugo. Hindi natin kailangang maglaban. At sumagot si Mamalu, tayo ay mananatiling magkapatid. Magkaiba man tayo ng paniniwala, igagalang ko ang iyong desisyon at ganoon din sana sa akin, kasama sa kasunduan ni Tabunaway at Mamalo na bawat isa sa kanila ay bigyan ng lugar kung saan ang mga desisyon nila at paniniwala ay irerespeto. Si Tabunaway ang naging tagapangalaga ng kapatagan na ngayon ay pinamumunuan ng mga datu at bai sa kapatagan ng Maguindanao del Sur, habang si Mamalo ay sa mga kabundukan kung saan napapalibutan ng mga tubig o pulangi sa kasalukuyan ay ang lugar ng mga kapatid nating mga Tiduray at Manubo. Sa huli ay namuhay ang magkapatid na Tabunaway at Mamalo sa kani-kanilang sinunod na paniniwala kasama ang mga pamilya at kasamahan nila. Hindi natin mapagkakaila na ang mga kapatid nating lumad sa kasalukuyang panahon ay isa sa umusbong na angkan dahil kahit saan ka tumingin ay mga professional, bukod doon ay sobrang marespeto sa kapwa. Ang kwento ni Tabunaway at Mamalo ay nagpapakita na ang kapayapaan at respeto ay posible kahit magkaiba ang relihiyon. Ang mga Muslim at mga lumad ay magkadugo at magkaugnay sa kasaysayan. Ito ay paalala sa kasalukuyang henerasyon na ang pagkakaiba sa pananampalataya ay hindi dapat pagmulan ng alitan kundi ng paggalang at pagkakaunawaan.